Samantala iniisip naman ni Kyulin na dapat kumilos raw siya kanina ng may kagandahang asal sa harapan ni Chenzo, sabay tinawag niya ang pansin ng matandang Smith na kanya itong sinaad na maaari raw ba na tingnan niya itong laman ng kanyang dala. Maya't maya pa ay ipinakita na ni Kyulin ang sungay ng wild yak sa matandang Smith. Nang nakita ito ng matandang Smith ay agara naman niya itong nakilala dahil ito raw ay sungay ng yak horn. Hindi raw ito importante, sinaad lang naman sa kanya ni Kyulin na tingnan raw niya ng mabuti. Nang tiningnan na ng mabuti ng matandang Smith ang sungay ay bahagya itong pinapawisan, na hindi pa rin maalis ang kanyang tingin na masyadong natulala, at agaran itong lumapit sa sungay sabay kanya itong hinawakan na masyadong namangha sa ipinakita sa kanya na sungay dahil ito raw ay galing sa wild yak horn. Nang nakita ni Kyulin ang reaksyon ng matandang Smith sa kanyang dinala na sungay ng wild horn ay nakangiti ito na kanyang sinabi sa matanda na mayroon raw siyang magandang insight. Sa tingin raw niya siya ay isang bihasang blacksmith. Dali-dali lang naman na tinanong ng matandang blacksmith si Kyulin na kung gusto raw ba niya na kanya itong e-forge upang gawing sandata, lahat raw ay kaya niyang gawin kung ano ang gusto niya nitong sungay. Masaya naman na pinasangayunan ni Kyulin ang alok sa kanya ng matandang blacksmith basta sundin lang raw niya kung anong kahilingan ng kanyang guild leader. Sa sinabi ni Kyulin sa matandang blacksmith ay masyado itong nainis. Na kanyang tinanong si Kyulin na kung mababa lang raw ba ang kanyang tingin sa kanya. Ayon pa sa kanya ni Kyulin na kung ano naman raw ang kanyang pakialam kung ganoon lang ang kanyang tingin sa kanya. At isa pa, nandito lang naman siya sa Green Lake Town. Idinagdag pa sa kanya ni Kyulin na kung bakit naman raw na ang isang bihasang blacksmith katulad niya ay palagi lang nandito sa Green Lake Forest, siya raw ba ay nandito na ng 10 na taon o baka 20 na taon. Paliwanag pa sa kanya ni Kyulin na ang mga equipment raw na ginawa ng isang blacksmith ay direktang nakakaapekto sa kanyang estado dito sa lupain ng Haring Diyos, at papayag lang raw ba siya na mag-forge ng isang mababang equipment at mga mababang materyales. Paano raw na ang isang blacksmith katulad niya ay kinaya ang palaging ganitong estado? Wala raw bang blacksmith na gustong umunlad, pero kung ganito na talaga raw ang kanyang gusto ay wala na siyang magagawa dito. Ngiting sabi pa sa kanya ni Kyulin na nasa kanya na raw kung ganito na talaga ang kanyang pinili na pamumuhay bilang blacksmith. Ayon naman sa kanya ng matandang blacksmith na mayroong seryosong tono na parang nagustuhan na raw niya dito sa lugar na punong-puno ng mga problema, ay ang kadahilanan na ang lahat ng mga adventurer ay hindi na gaanong may kakayahan sa nagdaan na taon. At hindi din nila makuha ang mga bihirang mga materyales. Kung kaya ang mayroong talento katulad niya ay hindi niya maipapalabas, hindi na nga mapigilan ng matandang blacksmith ang kanyang sarili kung hindi mapaiyak dahil bilang siya raw ay pangarap niyang maging hari ng mga blacksmith, gusto raw niyang magtagumpay sa isang malaking lungsod, kung kaya magtiwala raw ito sa kanya na siya na ang bahala na mag-forge nitong wild yak. Bahagya naman na nainis ang ating bida sa matandang blacksmith na kanya itong pinapatigil sa kanyang pag-iyak dahil masyado raw weird pakinggan sa kanyang kasalukuyan na edad ang ganito umiyak. Seryoso pa na sinabi ng matandang blacksmith sa ating bida na gagawin raw niya ang lahat para sa kanya basta sumang-ayon lang ito na siya na ang mag-forge nitong wild yak. Agad naman na sumang-ayon ng ating bida sa pagmamakaawa sa kanya ng matandang blacksmith na siya na ang mag-forge ng sungay ng wild yak. Samantala ay pinakita naman sa eksena si Chenzo na tahimik niyang hinihintay si Kyulin mag-isa sa isang upuan sa park, at nakaramdam ito ng pagkabahala na napapatanong sa kanyang sarili na kung bakit ang tagal daw dumating dito ni Kyulin. Masyado na raw madilim bakit raw kaya siya pinapahintay dito ni Kyulin ng napakatagal, o baka mayroong masamang nangyari sa kanya ngayon, ano raw ba itong kanyang nararamdaman bakit masyado siyang nag-alala kay Kyulin. Ngunit nanlaki na lang ang mga mata ni Chenzo na masyadong nagulat dahil bigla na lang nagsalita ang duwag na si Leon galing sa kanyang likod. Habang makikita naman si Kyulin na hawak-hawak na niya ang bagong sandata na gawa ng blacksmith, habang kanyang tinitingnan ang sandata ay napasabi na lang ito na ito raw ay napakahusay. Ang matandang blacksmith raw ay nag-offer sa kanya ng silver weapon bilang kanilang kasunduan. Napapangiti na lang ito dahil kapag makita raw ni Chenzo ang silver weapon ay kanya itong magugustuhan. Ngunit napatigil siya sa kanyang paglalakad dahil bahagya siyang mayroong nararamdaman na kakaiba. Dahil pala bigla na lang lumakas ang hangin sa kanyang paligid, at sa kanya naman likod ay mayroong nilalang na mabilis na papalapit sa kanya. Maging si Kyulin ay kanyang naramdaman ang nilalang na nasa kanyang likod. Dahil doon ay seryoso na lumingon si Kyulin sa kanyang likod na kanyang tinanong ang nilalang na kung sino raw ito. Ngunit sa hindi inaasahan ni Kyulin dahil ng pagharap niya sa kanyang likod ay nakapaghanda na ng pag-atake ang isang kahina-hinalang lalaki.
Natulala na lang si Kyulin sa biglaan na nangyari dahil hindi niya alam kung bakit siya inatake nito. Nakangiti lang naman ang lalaki dahil hindi na makaiwas ang ating bida sa kanyang gagawin na pag-atake. Dahil doon ay agad na tumilapon si Kyulin sa lakas ng suntok sa kanya ng lalaki, at natatawa na lang ito dahil isa lang raw pala itong basura. Makikita naman si Kyulin na tumalbog sa lupa dulot ng biglaan na pag-atake sa kanya. Agad na tumalo ng mataas ang lalaki para muli na naman niyang bigyan ng pag-atake si Kyulin habang nawalan pa ito ng balanse sa kanyang buong katawan. Pasigaw pa ng lalaki sa ating bida na desperadong patayin si Kyulin na pumatay na mapunta na daw ito sa impyerno. Dahil sa atake na ito ng lalaki ay napasigaw ng malakas si Kyulin sa sobrang sakit na wala man lang nagawa sa kamay nitong hindi kilala na kanyang nakalaban. Natulala na lang siya na napasukan ng kanyang dugo na hindi makapaniwala sa mga nangyari sa kanya bakit siya nagkaganito. Habang namimilipit pa sa sakit si Kyulin ay agara naman na dinampot ng lalaki ang kanyang damit, matapos nilagyan niya ng enerhiya ang kanyang isang kamay upang maghanda ng kanyang huling suntok na tatapos sa buhay ng ating bida. Sa ginawang suntok ng lalaki ay hindi na nakaiwas si Kyulin dahil buong-buo niyang tinanggap ang balot na enerhiyang kamao ng kanyang kalaban. Dahil dito ay tumilapon si Kyulin na wala man lang nagawa sa pangbugbog sa kanya nitong lalaki. At bumulagta na lang siya sa lupa na hindi na makagalaw na para bang nahihirapan ng huminga. Gulong-gulo ang kanyang iniisip kung paano raw ito nangyari sa kanya. Sa kabila ng kanyang iniisip ay mayroon siyang napagtanto nitong kanyang nakalaban. At dali-dali siyang bumangon na kanyang nasabi na nawalan raw siya ng malay ng ilang segundo. Itong tao raw na ito ay parang nasa antas ng at least stage 7 warrior. Sa biglaan na pagbangon ni Kyulin ay nagsaad sa kanya ang lalaki na siya raw ay interesante. Dahil nagawa pa niyang makabangon sa kabila ng kanyang mga ginawa, samantalang si Kyulin ay kanyang iniisip habang seryoso niya na tinitingnan ng lalaki na paano raw ba na ang isang stage 7 warrior ay balak siyang kunin, sino raw ba kaya ang pwede na gumawa nito sa kanya. Hindi na raw niya kayang tumanggap ng mga mabibigat na atake, ang kakayahan niya sa pagdepensa ay nararapat lang sa mga antas ng stage 6 warrior, dahil kanyang nakuha ang kasanayan ng wild yak. Nagpatuloy na nga sa paglapit ang lalaki sa ating bida, na nagsaad na kanina raw ay nagtataka siya kung anong tao ang kanyang papatayin, sa nagkahalaga ng 100 na gold coins, nang narinig ni Kyulin ang binanggit na mga salita ng lalaki ay nagpintig ang kanyang tainga. Sabay sinipa na nga ng pagkalakas-lakas ng lalaki ang ating bida, sambit pa niya na hindi raw niya inaasahan na babayaran siya ng ganoon kalaking halaga para lamang sa ganito kahina na tao. Sa ginawang pagsipa ng lalaki sa ating bida ay maging ang drainage ng ilog kung saan tumama ang katawan ng ating bida ay nasira, matapos doon ay tuluyan na nga na lumubog si Kyulin sa ilalim ng tubig, nasambit na lang ng lalaki habang tumingin sa unahan na ang kanya raw employer na nag-utos sa kanya ay masyadong mayaman para magbayad ng ganoon kalaki na halaga para lang sa ganoon ka walang kwentang tao. Sa ilalim naman ng tubig kung nasaan ang ating bida ay makikita ito na patuloy pa rin sa kanyang paglubog sa ilalim ng tubig. Nasabi na lang ni Kyulin na narinig raw niya na binanggit ng lalaki ang salitang employer, kung ganoon mayroong isang tao na gustong magbayad para sa kanyang buhay. Ngunit paano na raw ito hindi niya kayang talunin ng isang stage 7 warrior sa lahat ng pagkakataon, kinakailangan raw niyang mag-isip ng paraan para kanyang maligtas ang kanyang buhay, ngunit makikita naman sa harapan ng ating bida na mayroong dambuhalang nilalang sa tubig ang naguguluhan kung ano ang kanyang nakikita. Agad na nga ipinalabas ng ating bida ang kanyang divine core sabay kanyang iniisip na ang pagkuha raw niya sa kasanayan nitong aquatic magical beast ay makapagbibigay sa kanya ng kaunting oras upang makatakas dito sa ilalim ng tubig, samantalang ang magical beast naman ng kanyang nakita ang divine core na nasa kamay ng ating bida ay masyado itong pinapawisan na hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat na gawin. Makikita naman ng lalaki na hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa ilalim ng tubig. At natatawa na lang ito dahil masyado raw tanga ang ating bida para magtago sa ilalim ng tubig, at agad itong huminga ng malalim na para bang mayroon itong ipapalabas sa loob ng kanyang katawan, ang kanya palang ipinalabas galing sa loob ng kanyang bibig ay para bang isang dragon upang ito ang kanyang utusan na hanapin ang ating bida sa ilalim ng tubig. Agad na nga na pumunta ang dragon sa tubig upang kanya nang hanapin doon sa ilalim ng tubig si Kyulin para doon na niya tapusin ang kanyang buhay. Tawang-tawa naman ang lalaki dahil batid niya na hindi na maliligtas ang buhay sa kamay ng kanyang alaga ang buhay ng ating bida.
Sa ilalim ng tubig ay iniisip ni Kyulin na ang kanya raw na kalaban ay isang Stage 7 warrior na mayroong kakayahan na umatake. Ngunit siya ay mahina sa depensa, kung kanya raw siyang matamaan kung saan ang kanyang kahinaan sa parte sa kanyang katawan sa buo niyang lakas. Pero sa hindi inaasahan ay natigil si Kyulin sa kanyang pag-iisip dahil mayroong mabilis na nilalang ang pumapalibot sa kanya. Sa kanyang nakita ay napamura na lang siya dahil hindi raw ito tama sa ganito kamaikling panahon. Kahit siya mismo ay walang oras upang makahinga dito sa ilalim ng tubig, ano na raw ba ang kanyang dapat na gawin? At sa kabilang banda, ay maririnig ang boses ni Leon na kanyang tinawag ang pansin ni Miss Chenzo. Sambit pa niya kay Chenzo habang nakangiti na kung ano raw ba ang tingin niya sa kanya. Tinanong lang naman siya ni Chenzo na kung bakit raw ba niya natanong sa kanya ang ganoon na bagay. Ayon pa sa kanya ni Leon na wala lang raw yun dahil mayroon lang siyang naalala sa kanyang nakaraan. Noong nakaraan na una niya siyang nakita noong siya ay nagre-recruit sa academy at ni isa walang lumapit sa kanya para sumali. Sa sinabi ni Leon ay masaya na sinaad sa kanya ni Chenzo na tama raw wala talagang ni isa ang sumali sa kanya. Kung wala raw ang kanyang tulong ay hindi siya makapagtatag ng kanyang sariling guild. Sa kabila ng pagsasalita ni Chenzo ay nanginginig naman ang buong katawan ni Leon na kanyang sinaad kay Chenzo na kung sa tingin raw ba niya na yun lang talaga ang tingin niya sa kanya. Ngayon ay hayaan muna niya siya na magtanong sa kanya ng isang bagay. Kung isa lang sa kanila ni Kyulin ang maaaring manatili sa kanyang guild, sino sa kanilang dalawa ang kanyang pipiliin? Sa katanungan ni Leon ay nagdadalawang isip si Chenzo kung ano ang kanyang isasagot, at napapaisip na lang siya na si Leon raw ay masyadong weird ngayong araw. Pero paano raw siya mamimili sa kanilang dalawa, dahil si Leon ay maraming pera, samantalang si Kyulin naman ay mayroong lakas. Silang dalawa ay malaki ang maitutulong sa kanyang guild. Paano raw ba kaya niya sasagutin ang tinatanong sa kanya ni Leon? Sabay ipinikit ni Chenzo ang kanyang mga mata na kanyang hinawakan ang balikat ni Leon na kanyang binanggit ang kanyang pangalan. Paliwanag pa ni Chenzo kay Leon na sila raw dalawa ay parehas na importante sa kanyang guild, siya ay parehas nagtitiwala sa kanilang dalawa. Dapat magkasundo raw silang dalawa, upang mas lumakas pa ang kanilang guild. Sa sinabi ni Chenzo ay hindi na alam ni Leon ang kanyang isasagot kay Chenzo, sinambit pa sa kanya ni Chenzo na nakita naman raw niya ang lakas ni Kyulin, kung kaya huwag niya siyang i-reject sa kanilang guild. Napangiti na lang si Leon sa kanyang narinig na gusto ni Chenzo na magsama silang dalawa ni Kyulin, pero ang mga yon ay hindi na mangyayari. Sabay kanyang tinanong si Chenzo na kung mayroon pa siyang pagkakataon. Nagtataka naman si Chenzo na kanyang tinanong si Leon na kung ano raw ba ang kanyang ibig sabihin na pagkakataon. Pero balik naman tayo kung saan si Kyulin. Dito ay makikita siya na masyadong nahihirapan huminga sa ilalim ng tubig, na kanya na lang pinipilit ang kanyang sarili upang magawang makaligtas sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon, at hindi maalis ang kanyang tingin sa kanyang itaas na tila ba na ipapaubaya na lang niya sa kanilang Diyos ang kanyang sariling buhay. At nasabi na lang niya habang seryoso niya na tinitingnan ang nilalang na ipinadala ng lalaki upang siya ay patayin, na ang tao raw na yun ay nagpapanatili din ng isang Stage 6 combat pet. Ito ay isang nakakalaso na Flood Dragon. Malaki raw ang nabawas ng kanyang bilis dito sa ilalim ng tubig, hindi raw niya ito kayang hulihin pag ito ay umatake, at isa pa, siya ay isa lamang Stage 2 Wizard, hindi niya kayang makuha ang kakayahan ng Magical Beast na mas mataas sa kanyang level ng 3 beses. Hindi raw ito maganda. At ibinuka na nga ng dragon ang kanyang malaking bibig upang kanya nang atakihin ang ating bida. Matagumpay naman na nasangga ni Kyulin ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang isang kamay. Pero sa hindi inaasahan ni Kyulin dahil hinampas ng dragon ang malaking bato kung saan siya naroroon, sa nangyari ay napamura na lang si Kyulin dahil hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili laban nitong Stage 6 Magical Pet, dahil doon ay kinagat na nga ng Magical Pet ang dalawang kamay ng ating bida. At ito ay nagdulot na hindi na niya kayang labanan itong Magical Pet, dahil wala nang nagawa si Kyulin sa lakas ng Stage 6 Magical Pet ay tuluyan na nga siyang iginapos sa malaking bato gamit ng buong katawan ng Stage 6 Magical Pet. Hindi pa nakontento ang Magical Pet dahil mas lalo pa niyang hinigpitan ang kanyang pagkagapos sa ating bida, sa nangyari ay makikita si Kyulin na namimilipit sa sobrang sakit dulot ng higpit ng pagkagapos sa kanya. Maging ang malaking bato ay gumuho dulot ng walang tigil na paghigpit ng pagkagapos. Matapos doon ay tuluyan na nga na nawasak ang malaking bato kung saan iginapos ng Stage 6 Magical Pet ang ating bida. Kahit gumuho na ang malaking bato ay makikita pa rin na hindi pa rin binitawan ng Stage 6 Magical Pet ang kanyang pagkagapos sa ating bida,
At patuloy lang itong nagpapalabas ng mga kuryente sa kanyang buong katawan upang ito na ang magwakas sa buhay ng tao na kanyang iginapos. Nasambit na lang ni Hyolyn sa kanyang sarili na itong Flood Dragon raw ay kayang baguhin ang kanyang laki, ano bang pangbihira na kakayahan nito, at upang magawa niyang matalo itong Flood Dragon kanyang gagamitin ang huling hangin na pumapalibot sa kanya upang bigyan niya ng nakakapinsala na atake itong Flood Dragon. Nang naramdaman ni Hyolyn na maaari na siyang umatake ay agad niyang iminulat ang kanyang mga mata dahil ngayon raw ay oras na upang siya na naman ang maglunsad ng pag-atake. Sabay kanyang ibinuka ang kanyang bibig, at agaran niyang kinagat ang parte sa katawan ng Stage 6 Magical Pet. Sa biglaan na pagkagat ni Hyolyn sa parte sa katawan ng Flood Dragon ay napasigaw ito ng napakalakas. Habang patuloy pa rin na kinagat ni Hyolyn ang parte sa katawan ng Flood Dragon ay nasambit na lang niya na itong kanya raw kinagat sa katawan ng Flood Dragon ay ang vital part sa kanyang katawan. Pero sa hindi inaasahan dahil biglang nabahala si Hyolyn sa kanyang nakita. Na napapatanong kung ano raw ba ito, dahil pala mayroong ipinalabas ang Flood Dragon galing sa loob sa kanyang katawan na isang bilog na bagay. Nang malinaw itong nakita ni Hyolyn ay kanyang nalaman na ito pala ay ang kanyang core. Dahil doon ay tuluyan na nga na bumagsak ang Flood Dragon, nasabi na lang ni Hyolyn na bumaba raw ng 2 stage itong Flood Dragon matapos mawala ang core sa kanyang katawan, maaari raw ba na ito ay namatay na. Hindi na raw niya sasayangin ang kanyang oras. Kinakailangan niyang makuha ang kasanayan nito. At dali-dali na nga na hinawakan ni Hyolyn ang ulo sa katawan ng walang malay na katawan ng Flood Dragon upang matagumpay na niyang makuha ang kanyang kasanayan. Matapos doon ay muli nang iminulat ni Hyolyn ang kanyang mga mata dahil natapos na raw ang kanyang pagkuha sa kasanayan ng Flood Dragon.